Inilatag na ng House Prosecution Panel ang magiging estratehiya sa pagtalakay sa inihaing articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa oras na magsimula ang impeachment trial. Live mula sa kamera nakatutok si Earl Tobias. Earl, ngayong hinihintay na lang ang sagot ng bise. Ano ba ang latest update para sa paghahanda ng House Prosecution Panel? Yes, Gab. Sa katunayan, kanina nakita na natin yung actual na received copy ng Kamara dyan sa writ of summons na ipinadala ng Senate Impeachment Court sa kampo ng Vice Presidente. At ang kampo naman ng Vice Presidente, kinumpirma rin na natanggap na nila yung mismong writ of summons na yan. Wala ring tigil ang paghahanda ng prosecution panel at sa totoo lang daw ay nakalatag na ang kanilang strategiya para makonvict ang Vice Presidente. At bagamat theoretical pa, Gab, o isa lamang to sa mga naitatanong na posibilidad, aalmahan daw ng buong prosecution panel kung papayagan ang remote o online voting para sa mga senator judges oras na magsimula na ang impeachment trial. Well, at the moment, wala akong ganyang rule, no? Both in the Senate rules and in the Senate impeachment court. No? So, I think that is a matter that will have to be decided on by the Senate judges when they convene again. Pero I think we will object as a part of the prosecution panel. Pagka ganyan po yung magiging kalagayan, lalo tigit, I think very important po na personal pong makita ng mga Senate judges yung pong mga ebidensya. Gab, yan mismo yung naging pahayag kanina ni Article 2 Lead Prosecutor Terry Ridon patungkol nga dyan sa posibilidad ng online or remote voting. Habang kanina rin, Gab, habang nakapanayam natin si Prosecutor Terry Ridon, no, ay pinadala niya rin mismo yung larawan kung saan makikita na mismong si former law dean at batikang litigator na si Prosecutor Attorney Shell Jokno ang naunguna sa diskusyon nila kanina ng Rules of Procedure and Evidence sa buong House Prosecution Panel. Inilatag na rin ang strategiya ng prosekusyon kung saan unang ipepresenta ang pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo, ng First Lady at ng dating House Speaker dahil mismo sa Vice Presidente daw nanggaling ang ebidensya niyan. Isusunod ang unexplained wealth ng Vice Presidente, pati na ang umano'y maanumalyang pagwawaldas ng Vice sa OVP at DepEd confidential funds, habang panghuli naman ang umano'y suhulan o bribery sa loob ng DepEd noong si VP Sara pa ang kalihim nito. Ito po yung huling pagkakataon para sa ating pong pangalang Pangulo na makapagbigay po ng formal na sagot sa lahat po ng mga akusasyon sa kanya sa ilalim po ng articles of impeachment. Gabia naman yung naging pahayag ni Prosecutor Ridon dito nga sa sinasabi nila na inaabangan na lang nila na detalyadong pagsagot ng Vice Presidente sa bawat articles of impeachment laban sa kanya. Hinihintay raw na magampanan o mapunan ng Vice Presidente itong pagsumite ng kanilang sagot nang hindi lalampas sa non-extendable na 10 araw na ipinag-uutos din ng Senate Impeachment Court. Handa na rin daw sina Prosecutor Ridon sa posibilidad na questionin ulit ng defense team ng Vice Presidente ang jurisdiction ng Senado. In-expect po natin na the Vice President, if she actually answers, will raise jurisdictional questions, constitutional questions, and yung pong actual response doon po sa each and every article of impeachment. Pagka meron pong sagot ang ating pong pangalang Pangulo, sasagot po yung pong prosecution panel. Mga kasama, second o third week ng June ang inaasahan ng prosekusyon na pagsisimula ng mismong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Oras na magsimula na yan, limitado na rin ang kanilang pagsagot sa publiko ng anumang may kinalaman sa kaso. Ayon naman kay House Trial Spokesperson na nagpakilala na rin kanina tumarap sa media na si Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong,
It's a challenging job, although we are also up for any challenges. Our source of inspiration is the Constitution. No? We stand on the premise that there has to be no one above the law. Gab, mga kasama, sa kumpirmadong impormasyon ay napangalanan na rin po ang isa sa mga dalubhasang Filipino litigator na si Attorney Lorna Kapunan na nakapanayam na rin natin ng ilang beses patungkol nga sa impeachment. Kabilang po siya sa ilan sa mga voluntaryo po na tutulong sa prosecution panel at isa sa mga private lawyers na parte ng prosecution team laban kay Vice President Sara Duterte. Balik muna sa inyo. Maraming salamat, Earl Tobias.